Tamang kwento lang. Kung hindi niyo po kasi naitatanong Sunod mga tayo. kalakbay, madaling araw pa lang ay gigising na kami ng mga kapatid ko para maganda ng babaunin papasok sa eskwelahan. Nakatira kasi kami noon sa isang liblib na kalupaan na hindi kalayuan sa baryo. Kumbaga sa bundok na po kami naninirahan noon mga kalakbay. At kung aking susumahin, sa tingin ko'y inaabot kami ng 2 oras sa lakarang paahon ng bundok at 1 oras naman kapag bababa kami ng bundok papunta sa baryo. 5 ilog kasi ang matadaanan muna namin at pagkatapos noon ay paahon na papuntang bundok. Matatandaan ko pa noon na mga nasa 10 o higit lamang ang mga kabayang nakatirik. Sa bawat kalupaang may nagmamayari paahon ng bundok at halos lahat ay magkakakilala. Kaya naman panatag ang mga magulang namin umalis kami ng bahay ng madaling araw. Subalit ang hindi ko lubos maisip kalakbay, yung pag-alis-alis pala namin magkakapatid palagi na madaling araw ay may nakaabang na palang panganib. Isang beses noon, kalakasan ng ulan ng madaling araw na iyon. Kaya naman hindi kami natuloy bumaba sa bundok ng pinsan kong si Jonas. Kailangan kasi naming i-deliver ang tuba sa tindahan ni Aling Merna para may pambili kami ng pagkain para sa susunod na araw. Bali itong pinsan kong si Jonas pala mga kalakbay. Simula nang mamatay ang ina nito ay sa bahay na namin siya nanirahan. Kaya naman siya ang kasakasama ko kapag may mga lakad ako at may mga trabaho ring gagawin. Tag-ulan na ng buwang iyon. Kung kaya't matatagalan na naman kami makababa ng bundok para mamili ng mga pang-imbak na pagkain. Tumataas kasi ang ilog at nahihirapan kami makatawid kapag ganitong nasa kalakasan ng ulan. Isa pa ay maputik at madulas rin ang daanan. Kaya naman mas lalong hindi talaga kami makababa ng baryo. Habang nagkakape kami ng pinsang kong si Jonas, ay nakaupo kami sa balkonahe ng bahay na yari lamang sa kawayan. Ano ba naman yan? Kung kailan nagbabalak tayong bumaba ng baryo para makapamili ng pagkain, saka naman bumuhos ang napakalakas na ulan. Rinig kong reklamo ni Jonas at kakamot-kamot sa ulo. Oo nga insan, may importante pa naman akong bibilin sa bayan. Tugon ko habang nakatanaw sa rumaragasang ulan. Sinabi naman ng aking ina, hintayin na lamang naming tumila ang ulan at saka na lamang kami bumaba ng baryo. Dahil sa kung pipilitin namin makababa, ay baka sumabit lamang kami sa tawirang ilog dahil sa malamang ay hindi kami makakatawid. Kailangan pa rin naming hintayin kung kailan hihinto ang ulan para bumaba ang ilog. Oo nga naman, tsaka baka madulas pa tayo pababa ng bundok. May karga pa naman tayong tag-isang jug ng tuba. Wika pa ng pinsan kong si Jonas. Siya nga po pala mga kalakbay. Kung hindi niyo po niya itatanong, yung jug po na tinutukoy ko ay lalagyan ng tuba at nasa mga 5 galong tuba ang mailalagay ko sa jug o higit pa. Depende sa laki ng jug. Kaya naman napakabigat po talagang buhatin yon. At kapag madulas pa ang daanan, ay paniguradong mahihirapan din akong ibalanse ang mga paa sa paglalakad pababa. Kaya naman wala na nga kaming nagawa pa kundi hintay na lamang tumila ang ulan. Subalit lumipas na lamang ang tanghaling iyon na hindi pa rin tumitila ang ulan. Akti naman anong oras na? Mukhang wala na yatang balak huminto pa ang ulan. Muling reklamo ni Jonas. May trabaho kasi kaming gagawin kinabukasan. Kung kaya't hindi namin pwedeng ipagpasabukas pa ang pagbaba namin ng bundok. Mabuti na lamang at nung sumapit ang 2:00 ng hapon ay huminto ang ulan at medyo sumikat na ang araw. Ano insan? Tutuloy pa ba tayong bumaba ng baryo? Hapon na kasi. Tanong ko pa sa pinsan ko. Oo naman, kailangan nating makababa ng baryo dahil may gagawin tayong trabaho bukas at sa mga susunod na araw. Tsaka sayang naman kung hindi natin madala kay Aling Merna itong mga panindang tuba natin. Tugon niya. Sa bagay tama ka. Baka kasi mamaya ay sa iba na pumili ng tuba si Aling Merna kung sa susunod na araw pa tayo makapag-deliver ng tuba. Wika ko kay Jonas. O diba? Kaya kailangan na talaga nating bumaba ng baryo. Sad niya. Kaagad ko namang inasikaso ang bibit-bitin namin mga tuba, pababa ng baryo at flashlight na gagamitin namin. Dahil paniguradong aabutin kami ng gabi mamayang pag-uwi.
sapagkat hindi kami nakababa kaninang madaling araw. Wika ko pa sa aking isipan. Sana naman hindi na umulan mamaya pa uwi. Dahil kung sakaling mag-uulan na naman, tiyak sa tabi ng kalsada kami matutulog ni Jonas. Ano insan, tapos ka na ba diyang magayos? Tanong ni Jonas sa akin. Oo insan, patapos na ako. Nilalagyan ko na lang ng hawakang panali itong jug para isaklay na lang natin sa balikat. Wika ko pa sa kanya. Sige, dalihan mo na dyan para makaalis na tayo. Anya pa. Nang matapos ko na ngang maiayos ang mga dadalhin, ay kagad na kaming bumaba ng baryo ni Jonas. Narinig ko pang ang nagbili ng aking ama na bilhan ko raw siya ng isang boteng syoktong na alak. Para naman daw makatikim siya ng ibang klaseng alak. Hindi yung puro tuba na lamang ang iniinom niya. Tumango naman ako at sinabihan ng aking ama na huwag siyang mag-alala at hindi ko makakalimutan ang bili niya. Sa paglilipas ng ilang minutong nakaraan, ay medyo nangangatog pa ang mga tuhod ko nang makarating na kami sa paanan ng bundok. Dahil sa grabe ang pagpipigil ng mga pako, huwag lamang madulas sa daraanan. Noong makarating na nga kami sa ilog na tatawiran, ay nakita kong hindi na gaanong rumaragasa ang agos ng tubig. Indikasyon lang iyon na humupa na ang baha. Kaya kagad na kaming tumawid ni Jonas. Noong nasa kalagitnaan na nga ako ay bahagya akong napahinto. Dahil hindi ko naihanda ang sarili na may kalaliman na pala ang parteng iyon ng ilog. Malutong naman ako napamura dahil kamuntikan pa akong matangay ng agos ng ilog. Mabuti na lang talaga at naibalansi ko kagad ang aking katawan, kung kaya't hindi ako natangay. Ngawit na rin ang leg ko. Dahil simula sa taas ng bundok hanggang pagbaba ay nakayuko lamang ako. Pinasan ko kasi ang jug ng tuba at nakakawit sa noo ko ang panalig na kapalibot sa jug para hindi ako masyadong mapigatan. Narinig ko namang natawa si Jonas at nagwigang. Ano tol, kaya mo pa ba? Pumuntikan ka ng tangay ng tubig ah. Baliw, tigil-tigilan mo nga ako at medyo masakit na ang leg ko. Wika ako sa kanya. Sinabi niya namang dapat sinabi ko raw sa kanyang kanina pa masakit ang leg ko para naman nakapagpahinga kami ng panandalian. Sa totoo lang kasi kalakbay, kahit nakaidaran ko lang si Jonas, ay hindi may pagkakailang mas malaki ang pangangatawan niya sa akin. Sa edad na 16 ko noon ay parang totoy pa akong tingnan. Napakapatpatin ko kasi. Nang makatawid na kami sa ilog, ay sinabihan ako ng pinsan ko magpahinga na raw muna kami. Dahil ilang minuto lang naman at nasa baryo na kami, kaya't paniguradong maaabutan pa namin bukas sa mga tindahan sa palengke. Pasado 3:00 pa lang naman ng hapong iyon. Noong ang nakapagpahinga na kami at naibaba ko na ang jug, ay dahan-dahang ipinilig ko ang ulo. Nang sa ganon ay mapatunog ko ang leg ko at mapawi ang ngalay. Makaraan ng 5 minuto ay nagpatuloy na kami maglakad. Habang naglalakad nga kami, ay nasabi ko pa sa pinsan ko na kapag kako umangat ako sa buhay at yumaman balang araw, ay hindi ko na talaga daranasin pa ang mga naranasan ko ngayon. Natawa naman ang pinsan ko at sinabihan akong huwag ng mangarap ng gising dahil malayo sa katotohanan na magkakatotoo ang mga gusto ko sa buhay. Tara na nga, bilisan na lang natin maglakad. Palagi mo na lang kinukontra ang mga pangarap ko sa buhay. Wika ako pa kay Jonas. Sa paglipas nga ng ilang sandali ay nakarating na kami sa baryo at naihatid na namin ang tuba sa tindahan ni Aling Merna. Matapos kaming mabayaran ay pumunta na kami sa palengke at namili ng mga kakailangan ng pagkain. Hindi ko rin kinalimutan ang alak na binilin sa akin ni tatay na bilhin ko. Habang namimili kami ng pinsan ko ng mga bibiliing pagkain, ay narinig kong nag-uusap ang tindera at ang may katandaang babaeng sa tingin ko ay katulad rin naming customer yon. Nag-uusap ang mga ito patungkol sa napapabalita na may bagong yanggaw raw sa karatig lugar at kung minsan ay nagagawi iyon sa baryo at namiminsala ng mga alagang hayop. Sinabi pa ng babaeng delikado na raw talagang maabutan ng dilim sa daanan dahil baka mamaya ay makasalubong pa ang sinasabing bagong yanggaw. Sumagot naman ang tindera at nagwigang. Baka isang batikang aswang na talaga ang namiminsala at hindi bagong yanggaw. Dahil kung bagong yanggaw umano iyon, tiyak ay agresibo yung maghanap ng taong mabibiktima.
Napapailing at natatawa na lamang ako habang palihim na pinapakinggan ang dalawang nagpapalitan ng kuro-kuro. Dahil sa ni isa sa kanila ay walang gustong magpatalo. Ang sabi pa nga ng Ali, nayanggaw tapos sasabihin naman ng tindera na hindi nga raw nayanggaw. Diyos may kung hihintayin ko pa kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, baka abutin na ako ng gabi. Sambit ko sa aking sarili. Hoy, kanina ka pa dyan sa kinatatayuan mo ah. O no, bibilin mo ba yung hawak-hawak mo? Napansin ko kasing kanina mo pa hinahawakan yan eh. Ang tagpangwi ka sa akin ni Jonas. Napatingin naman ako sa pinsan ko at natatawang naiiling. Baliwang putik. Para kang timang dyan minsan sa ikinikilos mo. Kakamot-kamot na uwi ka pa sa akin ni Jonas. Dagdag pang tanong nito, ano bang nangyari sa'yo at bigla ka na lamang natatawa? Wala. Pero na nga umalis na nga tayo dito. Naaaning na ako eh. Natatawang wika ko pa. Kaya binitiwan ko na nga ang gamit na hawak-hawak ko. Dahil hindi ko naman iyon bibilin. Pagkatapos ay binitbit na ang bayong na naglalaman ng mga pinamili namin. Nang sumapit na ang pasado alas 5 ng hapon, ay saka pa lamang kami natapos mamalengke ng pinsan ko. Dahil sa magtatakip silim na, kung kaya't nagmamadali na kami maglakad paakyat ng bundok. Ang kaninang bigat na nararamdaman ko ay napalitan na iyon ng saya. Nakabili na kasi ako ng kinelas na gusto ko kalakbay. Kaya naman nakangiti na ako habang naglalakad kami ng pinsan ko paahon ng bundok. Noong nasa kalagitnaan na kami, ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang kalupaan. Hindi ko na binuksan ang flashlight na pitpit namin. Dahil unti-unti nang sumilay ang liwanag ng buwan sa buong kapaligiran. Habang binabagtas na namin ang maliit at masukal na daanan pa uwi, ay panaka-naka na kaming nakakarinig ng hangin. Yun bang parang nagagalit na pusa? O kaya na may parang aagawan ito ng pagkain? Ganun po ang naririnig ko. Sandali akong napahinto at sinabihan ng pinsan kong huminto rin siya. Bakit na naman? Anong ng pinsan ko at para bang naiiritan na siya sa akin ha? Narinig mo ba yung angil na naririnig ko? Halos pabulong kong tanong sa kanya. Sandali namang tumigil si Jonas at pinakinggan nga amayihin ng pag-angil. Noong mapagtanto namin nasa di kalayuan iyon mula sa kinatatayuan namin, ay dahan-dahan kami naglakad papalapit sa talahiban. Tapos ay bagya kaming sumilip sa nagkukumpulang damo sa gilid ng daanan. Noon ngang makasilip na kami kalakbay, ay ganoon na lamang ang gulat ko at pagtataka. Dahil sa hindi pusa ang nakita ko, kundi isang matandang lalaking nakahubad ng pangitaas at nanlilimahid ng langis. Anong ginagawa ng matandang lalaking iyan dito sa gitna ng kabundukan? Nauutal kong tanong kay Jonas sa mahinang boses. Tain na insan, hindi ko alam. Huwag kang maingay dyan at baka marinig ka. Ulalas na wika ng pinsan ko sa pabulong na boses. Habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa nakatalikod na lalaking nakasalampak sa lupa. Ilang saglit pang nakalipas, ay nakalanghap na kami ng napakabahong amoy at umaalingaso iyon sa buong paligid. Napansin kong napakaalinsangan na ang buong paligid at langhap na langhap ko ang napakabahong amoy at para bang may patay na hayop na itinapon sa gilid ng daanan. Kakaiba na rin ang presensyang nararamdaman ko at malakas na ang kabog ng aking dibdib dahil sa takot na nararamdaman. Tol, ano sa palagay mo ang ginagawa ng matandang iyan? Tanong ng pinsan ko at sandali niya akong tinignan. Hindi ko alam minsan. Wala akong ideya kung ano ang ginagawa ng matanda. Nakatalikod kasi sa atin, kaya hindi natin makita. Tugon ko dito. Sinabi naman ni Donas na sa tingin niya ay may hindi magandang ginagawa ang matanda. Kaya maglakad pa raw kami ng bahagya pali sa gilid ng daanan. Nang sa ganun ay makita namin kung ano ang ginagawa ng matanda. Bagamat takot na takot ako ay nilakasan ko na lamang ang loob ko. At dahil sa sinabi ng pinsan ko, ay marana nga kami naglakad pali sa daanan upang makita ang ginagawa ng matanda. Sobrang pag-iingat ang ginawa naming hakbang mga kalakbay para lang hindi kami makalikha ng ingay. Noong nga makita na namin kung ano ang ginagawa ng matanda mga kalakbay, ay gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ko sapagkat kitang-kita ko ang itsura at kung gaano karumal-dumal ang ginagawa nito. Kamuntikan pa akong masukan ng mga sandaling iyon
Sa kadahilan ng nakita ko na walang pag-aalinlangang nilapa ng matanda ang isang patay na hayop na sa tingin ko ay isa iyong pusa. Mabilis na dinukot ng matanda ang laman loob ng kaawa-awang hayop at pinagpiyesta ang kainin. Habang ang dugo naman ay hinigop na animoy sarap na sarap sa ginagawa. Hindi pa iyon nakontento, Kalakbay, dahil itinaas pa nito ang bangkay ng hayop at para bang sinasahod ang mga tumatagas na dugo na nanggagaling sa tiyan ng hayop patungo sa kanyang bunganga. Pagkatapos ay walang sawang nilamon ang laman loob. Rinig na rinig ko pa ang malulutong na bawat pagnguya ng matanda sa laman loob ng hayop. Kaya't nang dahil sa nasaksihan ko, ay hindi ko na napigilan ang masuka pa na siyang naging dahilan kaya't nakagawa ako ng ingay. Nagulat at biglang nagtaasan ang mga balahibo ko sa buong katawan nang biglang napatingin sa amin ng matanda. Lalo na noong makita kong namumulang nagbabaga ang mga mata ng matanda at mabalasik na nakatitig sa amin. Sobrang nakakapangilabot tignan iyon, Kalakbay, at pakiramdam ko ay parang tatakasan na ako ng ulirat. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang iyong kumaripas ng takbo papalapit sa amin at para iyong pusa akong tumakbo dahil sa sobrang bilis. Kaagad naman akong hinatak ng pinsan ko at mabilis na kaming tumakbo. Nagsisisigaw na ako at humingi ng tulong at nagbabaka sakaling may makarinig. Insan, bilisan mo ng tumakbo at baka maabutan na tayo ng aswang. Sigaw kong wika sa pinsan ko dahil sa nagpatiuna na akong kumaripas ng takbo. Mabilis namang kumaripas ng takbo ang pinsan ko at hindi kalaunan ay naunahan niya pa akong tumakbo. Pero mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Subalit bigla na lamang akong napasigaw nang maramdaman ko may humablot sa akin at walang ano-ano ay mabilis na akong tinaganan. Pinagkakakalmot ng matutulis nito makuko ang mukha at braso ko. Kaagad ko namang ipinansalag ang braso ko nang sa ganon ay hindi mapuruhan ang mukha ko. Hanggang sa ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang paghapdi ng braso at nakita ko na lang na may likidong pula ang tumataga sa braso ko. Insan, tulungan mo ako, Insan. Sigaw ko habang nanlalaban sa aswang na pilit na pinagkakakalmot ang mukha ko. Maya-maya ay nakita kong may malakas na humampas sa likuran ng nilalang. Kaya't natumba iyon at naalis sa pagkakadagan. Nang tignan ko kung sino ang humampas ay nakita kong ang pinsan ko pala. May hawak-hawak itong tabak na medyo may kahabaan. Mabilis niya na akong tinulungang makatayo at nakita kong itinarak ng pinsan ko ang tabak sa lupa at mabilis nang itinarak sa aswang. Noong akmang sasaksakin na naman ng pinsan ko ang aswang, ay mabilis na iyong kumilos at kumaripas ng takbo papasok sa talahiban. Halika na, Insan, umalis na tayo. Wika ako sa pinsan ko at mabilis na nga kaming tumakbo. Buhat-buhat ang bayong ay mabilis na namin tinunton ang daanan pauwi sa bahay habang nagsisigawan at humihingi ng tulong. Sa kadahilan ng pakiramdam ko ay para bang hinahabol pa rin kami ng aswang na iyon, Kalakbay. Sakto namang nakita namin ang bahay ni Mang Balweg at bukas pa ang ilaw. Kaya't mabilis na namin iyon tinunton at agarang kinalabog ang pintuan at tinawag ang pangalan ni Mang Balweg. Mabilis namang binuksan ang pintuan ng matandang si Mang Balweg at humahangos na tinanong kami. Anong nangyari sa inyo at gabing-gabi na ay nang didistorbo kayo? Teka, bakit may sugat ang iyong braso, Jason? Sunod-sunod na tanong ni Mang Balweg. Sinabi ko naman sa kanyang may nakasagupa kaming aswang at hinahabol kami. Mang Balweg, tulungan niyo po kami. Pakiusap kong wika kay Mang Balweg. Narinig ko namang nagsalita ang asawa ni Mang Balweg at sinabihan kaming pumasok sa loob at baka mamaya ay naririyan lamang ang aswang at nagmamasid. Kaya't wala ng pagdadalawang isip na nagunahang kaming pumasok ni Jonas. Nakita ko namang mukhang nalimpungatan yata ang anak ni Mang Balweg na si Kuya Rigor dahil kinusot pa nito ang mga mata habang tinatanong kami kung saan kami banda nakasagupa ng aswang. Agad namang sinabi ni Jonas ang daanan kung saan ako dinumog. Tay, tara, samahan mo ako. Puntahan natin ang aswang na iyon. Wika pa ni Kuya Rigor at mabilis nang kinuha ang itak na nakasukbit sa gilid ng kanilang bahay. Sumunod naman si Mang Balweg at mabilis na nga silang lumabas ng bahay. Samantalang kami ng pinsan ko ay inasikaso ni Aling Marie. Pinunasan ni Aling Marie ang sugatang kong braso at nagtanong kung bakit ginabi kami sa daanan. Sinabi ko naman rito na tinanghali na kami kaninang bumaba sa baryo dahil sa hinintay pa naming tumila ang ulan.
Nagwika naman si Aling Marie na sana'y ipinagpasabukas na lamang namin pumunta sa baryo dahil sa alanganing oras na nga at paniguradong gagabihin na kami kung makakauwi. Sumagot naman ang pinsan ko at nagwikang, sanay naman kaming umuuwing gabi dahil hindi lang naman ito ang unang beses na nakauwi kami ng ganong oras. Kaya nga lang ay hindi namin inaasahan at lubos akalaing may mangyayaring masama sa amin. Makaraan ng ilang sandali ay bumalik na sila Mang Balweg at ang anak nitong binata. Pagkapasok nila ay sinabi nilang hindi na nila nakita pa ang aswang. Pero may nakita silang patay na hayop at mukhang bago pa lamang iyon. Iyon ho ang nakita naming nilantakan ng matanda kanina bago kami hinabol at dinumog. Uwi ka ako sa magama. Kaya pala dinumog kayo. Kasi naistorbo ninyo ang demonyong aswang na iyon habang nilalantakan nito ang hapunang pagkain. Uwi ka pa ni Mang Balweg. Nagwika naman ng pinsang kong nataga niya ang matanda at nasaksak niya iyon. Napakunot noon naman si Mang Balweg at nagtanong kung paano niya nasaksak ang aswang. Gayong normal na itak lamang ang bitbit niya. Naalala ko po kasi ang palaging sinasabi ng nanay ko noon na bago mo raw saksakin ang aswang gamit ang tapak, dapat itarok mo muna sa lupa ang itak. Sumpa raw kasi iyon sa mga aswang at hindi nagagaling pa ang sugat nito. Tugon ng pinsan ko, tama lang ang ginawa mo, iyo. Hayaan mo at makikibalita ako sa baryo at sa karatig kung sino ang paglalamayan. Mag-aabang lang tayo ng ilang araw. Tiyak may paglalamayan ng bangkay. Aniya pa ni Mang Balweg. Tapos ay sinabi na nga nitong ihahatid na nila kami pauwi sa bahay. Nang sa ganon ay ligtas kaming makakarating. Pagka-uwi nga namin Kalakbay, ay labis-labis ang pag-aalala ng aking ina. Nang malaman nito ang nangyari sa amin ng pinsan ko. Samantalang ang aking ama naman ay galit na galit at halos umuusok na ang ulo at sinabing, bukas na bukas ay susuyurin niya ang baryo at aalamin kung sino ang aswang na nakasagupa namin. Pinabukasan nga Kalakbay ay sinugod nga ng aking ama ang baryo. Subalit umuwi siyang bigo dahil wala siyang nakitang taong may iniindang sakit. Subalit lumipas lamang ang 3 araw ay nabalitaan namin may pinaglalamayang bangkay sa karatig baryo. Kaagad na nga namin pinuntahan ng lugar kung saan naroroon ang patay at doon nga ay nakumpirma ko na iyon ang matandang nakita kong kumakain ng karne ng hayop. Napalatak naman ang aking ama at napamura tapos ay nagwika sa pabulong na boses habang nakadungo sa kabahong. Kanino mo kaya inihabili ng pagiging aswang mo bago ka namatay na hinayupak ka? Maya-maya pa ay inaya na kami ni tatay na umuwi na dahil nakumpirma naming patay na ang aswang na kamuntikan ng pumatay sa amin. Matapos nga ang pangyayaring iyon ay hindi na kami pinaalis pa ng aking ina kapag alam niyang gagabihin na kami makakauwi. Dahil sa ayaw niyang maranasan pa muli namin ang makasagupa ng aswang. Sapagkat natatakot siyang baka sa susunod ay tuluyan na kami mapahamak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga Kalakbay. Maraming salamat.